Muling bumagal ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa sa ikatlong sunod na buwan. Pero lagpas pa rin ito sa target ng pamahalaan para sa buong taon. Tanong naman ng ilang consumer kung bumabagal ang inflation rate, bakit hindi naman ito ramdam sa kanilang bill sa kuryente? May balitang A to Z, si Naomi Almuhan. Bahagyang bumagal ang inflation rate o ang antas ng pagsirit ng presyo ng mga bilihin sa bansa sa 6.2% nitong Hulyo. Kumpara yan sa 6.4% noong Hunyo at 6.8% noong Mayo. Ang dahilan, ang bahagyang pagkalma sa presyo ng krudo kumpara noong kasagsagan ng US-Iran war. Gasolina na may 34.1% inflation rate. Diesel na may 38.6% inflation rate at other passenger transport by road na may 5.3% inflation rate, particular dito ang pamasahe sa tricycle. Pero ang consumer na si Ruth nagrereklamo sa mataas pa ring mga gastusin lalo na sa singil sa ilaw. Parang hindi ko naman narandom yun. Ganun pa rin eh. Siguro bumagal nga pero hindi mo mararamdaman na may pagbabago. Aminado ang Philippine Statistics Authority sa paglobo ng singil sa kuryente sa mga nagdaang taon. Mas tumaas siya itong ating July 2026. Average natin nationwide is 16.9%. And this is the highest since the 17.3% inflation recorded noong March 2023. Bukod pa aniya ito sa mataas ding presyo ng pagkain. Pero sabi ng Department of Economy, Planning and Development, ang mas mabagal na inflation ay epekto ng mga inisyatibo ng pamahalaan tulad ng fuel subsidy sa transport sector. Gayunpaman, ayon sa Malacanang, hindi magpapakampante ang Marcos government. Sa ngayon, nasa 5% ang average inflation ng Pilipinas sa unang 7 buwan ng taon. Lagpas sa target ng pamahalaan na 2 to 4% para sa taong 2026. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almuhano.